Hello mga ga! Sa ating video ngayon ay gagawa tayo ng custard cake na pang-display natin. May mga na-upload na tayo nito dati pero mga small portion lang yon, mga small batch lang yon. To this video ay gagawa tayo ng medyo marami. Una ay mag-caramelize tayo ng white sugar, 3/4 na saka para mas maganda, para madaming sauce. At isa lang natin ito sa mahina lang na apoy ng ating kalan. At ikalat ko lamang yan at pagkatapos ay halu-haluin ko lang ho yan hanggang sa ito'y mag-caramelize. Hanggang sa maging ganito na yung kulay ng ating asukal. At isit aside lang muna natin ito. At may sizes ito na 8x12x3 yung ating hulmahan. So gawa na tayo ng ating flan mixture. Dito meron akong 10 peraso ng egg yolk at mula ito sa large na itlog. At lagyan ng 1 teaspoon ng vanilla extract at 1 can na condensed milk. Or 390 grams yung timbang nito. At haluin ko muna yan. At dito na maglagay ng 1 can ng evaporated milk or 370 ml. And then haluin lang ng padahan-dahan para hindi tayo magkaroon dito ng maraming mga bubbles. At para sure tayo na wala yung mga buo-buo ng ating egg yolk, ay salain lang natin ito ng mga 3 beses. At sa pangatlong sala ko dito ay dito ko na ilagay sa ating lianera na may caramelized sugar. At itabi lang muna natin ito. Gawa na tayo ng ating cake batter mixture. So dito kailangan natin ng 5 peraso ng egg yolk at mula din ito sa largest na itlog, 1 teaspoon ng iodized salt at 1 teaspoon ng vanilla extract. At 1/4 cup plus 1 tablespoon na puti na asukal and then haluin ko muna yan. At half cup ng mantika at half cup ng evaporated milk. At haluin, tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago natin ito lagyan ng harina. Gumamit tayo ng 1 1/2 na cake flour at lagyan natin ito ng 1/2 tablespoon baking powder. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At pwede naman ninyo itong salain pag mapapansin ninyo na maraming lumps ang inyong mixture. Ako mga guys, hindi ko na po ito salain kasi makinis na. At isit aside lang muna natin ito. Gawa na tayo ng ating mirang. So dito meron tayong 5 peraso ng egg whites at mula ito sa large na itlog. Lagyan ng half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwede talaga ditong gumamit ng suka. Yung dato puti na suka natin at pwede ding yung lemon. Yung katas ng lemon. At unti-unti na natin ditong ilagay yung half cup na puti na asukal. Patuloy lang yan nating pautay-utay sa paglagay hanggang sa maubos. At pag naubos na nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang natin yan ng mga ilan pang minuto hanggang sa tumiba yung ating tips mga ga ay ilang ulit ko na itong sinasabi pero hindi bali. Para po sa hindi pa nakaalam. Na mas maganda yung alsa ng ating egg whites, kailangan yung ating egg whites ay hindi po yan mahaluan ng kahit kunti or maliit lang na egg yolk. At yung ating attachment at yung ating bowl na paglalagyan ng ating egg whites ay kailangan huyan ay dry para maganda talaga yung volume ng alsa ng ating egg whites. Nang sa ganun ay maganda yung ating mirang. At ito na yung hinahanap natin na consistency ng ating egg whites or yung ating mirang at pagkatapos ay ilipat na natin ito or ihalo natin dito sa ating cake batter mixture. Pero huwag natin itong iubos lahat agad sa paglagay ha. Balik kukuha lang muna tayo dito ng mga kalahati lang muna ng ating mirang at itempered lang muna natin dito sa ating cake batter mixture. Cut and fold lang po yan ng padahan-dahan hanggang sa mag-well mix po yung ating mirang dito sa ating cake batter mixture. At pwede na natin ilagay yung natira pa natin na mirang. At cut and fold lang yan ulit ng padahan-dahan hanggang sa mag-well mix at huwag lang po natin itong ma-over-mixing. At pagkatapos ay ilipat na natin ito agad o ilagay na natin ito agad sa ating hulmahan na may flan mixture ng padahan-dahan lang. At kailangan sa puntong ito mga ga ay nakaprepare na tayo ng mainit na tubig kasi maglagay tayo dito ng mainit na tubig sa kanyang paglalagyan at kailangan yung ating oven ay mainit. Ito po yung tinatawag natin na bain-marie method. Kailangan yung ating pagpatungan dito, yung paglalagyan natin ng ating hulmahan ay wala po yung butas. At kunti lang muna yung nilagay ko ha, doon ko na yun lagyan ng tubig ulit na mainit doon na sa oven natin. At inansya ko lang yung kapal ng ating tubig na mainit doon po sa kapal din ng ating flan mixture. At kailangan yung init ng ating oven dito ay nasa 160 degrees Celsius lamang at lutuin ko ito sa loob ng 1 oras at 10 minutos. Mga ga, pagkatapos ng 1 oras na nasit ko ay dinagdagan ko pa ito ulit ng 10 minutes. Kaya naluto ko ito na 1 oras at 10 minutos. At kailangan na ito'y malamig na pwedeng ilagay sa chiller na bago po natin ito hiwa
DIY. Pero itong akin mga ga, hindi ko na ito nilagay sa chiller, bale pinalamig ko na lang, saka ko na lang kinuha sa kaniyang hulmahan, saka hiniwa. Na kailangan talaga i-totally malamig na malamig lang para hindi din masira yung ating flan mixture. Malaki yung hiwa nito mga ga ha, medyo malaki kasi yung ating recipe ngayon at sinapinan ko lang ho yan ng parchment paper. Mga ga, pag kayo'y gumawa nito, mag-posting na lang kayo para malaman po ninyo kung magkano ang inyong bentahan kasi magkaiba po tayo.